gabi pong ito, pati po sa aming mga naandyan sa live stream, pinapanalangin po namin sila, O God, ano man ang kanilang mga kalagayan. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas sa lugar na ito, O God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay tunay na naghihimala sa bawat isa sa amin, O God. Kaya ibibigay namin ang buong puso namin ang pagsamba, ang pag-awit sa iyo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen! Amen. Before we start, can we all lift our hands? Na parang gesture na, Lord, ikaw po ang itataas namin ngayong gabi. Amen? And sing, oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Again, let's sing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Hey! Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, for the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Again, let's sing, come all ye faithful. Come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, for the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord.
adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Everybody, come and adore Him. Yes, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Yes, Lord, You are worthy, God. Amen. Yes, amen. Yes, Lord God, nandito na po kami sa huling buwan ng taon. This is the first Wednesday of the last month of the year, Lord God. Lord, maraming pong salamat sa taong ibinigay ninyo sa amin, mahal na Panginoon. Binigay niyo po ang pintuang bukas ng bawat isa sa amin, Lord God. Mga pinaburang 2024, Lord God. Mga extraordinary blessings, Lord God. At marami pa pong iba. Lord, alam ko, Lord God, na hindi po matatapos ang taon na ito, na hindi po bubuhos ang pagpapala sa amin lahat, Lord God. Alam po namin, Lord God, Your grace is sufficient. Your grace is enough for us, Lord God. And the best is yet to come, Lord God. Marami pa po kayong papatunayan sa amin, Lord God. Kaya naman ngayon, sa pagpapatuloy, Lord God, ng aming awiting, O come, all ye faithful, Lord God. Alam po namin, Lord God, na kayo lamang po ang aming dadakilain, ang aming pupurihan, Lord God. Awitan po natin siya. Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye, oh, come ye to Bethlehem.
kilala, Panginoon, na kayo dapat purihin, sambahin, itaas, luwalhating, Panginoon. Sapagkat tunay po sa aming buhay, kayo ang nagbigay buhay, nagbigay pag-asa, nagbago sa aming buhay. Sa bawat araw pang naranasan po namin kung sino kayo, Panginoon. Hindi nakabatay sa nagagawa, kundi nakabatay sa inyong kabutihan, sa inyong ibig, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kami binibigyan mo ng pansin, kami pinagpapala mo, kami, Panginoon, ay hindi mo binibitawan, Panginoon. Kaya po sa gabing ito, kaya mo pong ibalik po namin sa iyo, sama-sama ang lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, pagsamba, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Yes, amen. Thank you, Lord. Yan, amen. So, tunay nga po napakabuti ng Panginoon. Amen. Siya po ang ating dakilang Diyos na nagmahal simula pa sa ating buhay. Yan. Kaya sarap natin siyang purihin, no? Ang sarap nung kanta natin kanina, talagang wow. Ang sarap ibalik sa Kanya ang lahat ng pagsamba. Amen. So, sige po, para po tayo sa ating magkapatuloy, ating pong tawagin pong ating PL Mitch para po sa announcement. Amen. Amen. Ayan. May mic na. Ayan, palakpakan nga po natin si Lord. Pakibati pong mga katabi natin ng magandang gabi. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Maging po mga nasa live stream. Medyo nararamdaman nyo na po ba yung simoy ng lamig ng hangin pagkahapon? Ayan. Ayan po, di ba? Kaya po, pinapawi na ni Lord yung mga init before at pinaparamdam niya po yung lamig, maging po yung sarap ng kanyang pag-ibig sa atin. Kaya dahil po dyan, tayo po ay magpasalamat sa Lord. Batiin po natin ng happy birthday ang mga magbe-birthday. Ayan. December 5, bukas, birthday ni, ayun, si ate sister Nerissa David. Happy birthday po. Tsaka si sister Cristal Escreto. December 6, Brother Domingo David. Magkasunod po kayo? Mag-asawa po sila eh. Gayon din po si Sister Lorna Montañez at si Brother Julie Hate sa 6 po. At sa December 7 po ay si Brother John Clyde Angosta. Sa December 8 po ay si Brother James Bales. December 10 po ay si Sister Kylie Enson Ikong. Ayan po. Wedding anniversary po. Ayan. Wedding anniversary po, madami po sila oh. Ayan. Sa December 22 po ay si Brother Raymond and Janet Salugao. 23, ang anniversary po ng ating Pastor F and Pastora J at Tenorio. Ayan. At gayon din po ay si Brother Joseph and Melinda Bagnas. 24, bisperas ito. Grabe naman to nagpakasal. Si Brother Jomel at si Sister Maricar Bagnas. And 29 ay si Brother Jonas and Abigail Estampa. Ayan, awitan po natin sila ng happy birthday and happy wedding anniversary. Birthday po sa mga magsa-celebrate ng birthday at gayon din ng kanilang wedding anniversary. Patuloy niyo pong maranasan ng pagpapala ni Lord, ang kanyang habag at biyaya ngayong December na ating pong pinagdiriwang at patuloy niyo pong maranasan pa ang pagsimot ng mga open doors blessings pa. Ayan, at tayo po'y dumako sa ating services. Ang services po natin every Sunday is 9 a.m. Ayan. At to give way po sa ating services pagdating sa GMA ng hapon. At gayon din po ang midweek service natin which is today, every Wednesday, 6:30 p.m. Gayon din po patuloy na meron po tayong Kids on Online sa ating page at nag-update po ang bawat isa doon.
Patuloy din po na isama natin ang mga prayer for healing. Ayan. Sa mga may mga karamdaman po. Pinapaabot po ni Ate Noemi, ni Sister Noemi, ang kanyang papasalamat po sa pagsama niyo po sa pagdadasal po sa kanyang kalagayan. Patuloy po siyang nire-recover ng Lord at patuloy po nating isama sa mga panalangin natin ng kalakasan at ang biyaya at habag ng Lord ay patuloy niya pong maranasan. Gayon din po sa mga nasa screen niyo po, pwede niyo pong picturean para po yan po ay maisama natin sa pang-araw-araw nating mga pananalangin. Gayon din po ang ating prayer fest, yung ating F, which is family, church family, biological families, yung E, empowerment, S, stability of finances, personal, family, and church in our country, and our timely issues. Patuloy po nating isama sa ating pananalangin sa bawat oras, bawat araw po ng ating buhay, gayon din po sa ating mga family altar. At gayon din po, meron din po tayong additional announcement. Doon po sa mga nagpa-process, may makeup class po ang BCLC natin tonight. Yung pong mga magme-makeup class, may lapises December 4, Wednesday after midweek po. Ang lesson po is lesson 5, which is social life, and lesson 4, faith. Then po, meron din po ang FG. Ayan, meron po silang Christmas caroling. Patuloy po na isama natin sila sa ating pananalangin at gayon din po, magkakaroon po sila ng letter. Ito po ay para po sa kanilang project at doon po sa ating Christmas gift giving. Ito po ay caroling through online. So, yung pong mga gusto po at willing po silang mag-share ng something para po i-bless ang ating FG, gayon din po ang ating church. Magpasabi lang po tayo sa ating mga pastors, gayon din po sa leader ng FG, si Sister Lala po, pwede po kayong kumonek. I-promote na rin po natin siya sa ating mga BG. Yun. And then, tapos pwede po tayo magbigay ng mga names para po patuloy na maipag-pray din natin bago po natin ibigay yung ating pangaroling at ng FG po sa kanila. At yun, handa na po ba kayo? Meron po tayong malaking event na mangyayari. Ano po ba yun? Anong event po ba yun? Ayan, walang excited. Konti lang. Pastor ba yan? Ayan. Sa December 22, sabihin nyo nga po, December 22. Sunday po yun. Same time pa rin po ba? Pastor? Ayan po. Same time pa rin po tayo. Meron po tayong Christmas worship and gift giving. Woo! Ayan. At ngayon po ay open na po ang mga pwede pong mag-sponsors kung kayo po ay kinakatok ng Lord para po makapag-sponsor. Willing po, open po ang church at atin pong mga pastors, maging din po ang ating mga mentors, pwede po tayong kumonek. Willing to give ng Christmas gift-giving items. At salamat po, pinapauna po namin ng pagpapasalamat sa lahat po ng mga nanguna na, nagpauna na po ng kanilang gustong i-share at ibigay para po sa ating church, para po ma-bless ang bawat isa po sa atin. Meron na po tayong 2 sacks of rice with 25 kilos. Palakpakan naman natin si Lord. Ayan. Meron din po tayong grand prize, which is our washing machine. Woo! Ayan. At gayon din po, meron na tayong electric fans and more to come po from our PL Generals and other members po natin. Meron na rin po tayong 15 pieces of hams, courtesy po ng mga men's. Grabe naman si Lord. Ano pa lang yan, pambungad pa lang yan. Yeah? At may mga susunod pa. At meron pa po tayong nag-impress na po ng 5 kilos na rice. And gayon din po ay meron po tayong spaghetti package. At meron din po Young Pro Network naman po iyon. At ganon din po, maging excited po kayo. Ito naman po yung kina-excite natin bawat presentation at bawat Christmas, di ba? Handa na po ba ang bawat networks? Konti pa lang din yung handa, no ba yan? Abang tumatagal, dapat nagiging excited tayo, di ba? Handa na po ba ang bawat networks? Parang mas malakas sa women's. Papayag ba kayo, men's?
Ano ba? Si Brother Jonas nag-amen na. Excited na to. O, papayag ba kayo, Young Pro? Diba? Ang youth kaya. O, diba? Grabe naman. Mr. Alex lang. Ano ba yan? Mga representative pa lang. Hindi po, humuhugot pa lang po sila ng lakas. So, abangan nyo po yan, ha? At yun po, pag-pray po natin ang presentation ng bawat isa at maging excited po tayo. Maging po doon sa inaabangan natin na SOB ka-look-alike. Sino kayong mga nakaka-excite yan, di ba? Parang 4 years na po yata, ano po? Pang 5 po ngayon. So, yun nga po, pinapanawagan din po namin kasi meron po tayong mga previews. So, hinihingi po namin ng tulong ng bawat isa. Baka po meron po kayong natatabi pa kasi kailangan po natin makipag-coordinate na lang po kayo kay Brother Iman and then sa FG po kasi kailangan po natin makuha yung dati nang mabalikan po natin yung mga nauna pong nanalo, and yung mga presentation po nila. Ang sarap po kasi na mag-throwback, no? Bago po ulit natin malaman kung sino po yung mga representative ng bawat isa. At dahil po dyan, bumunta po tayo sa isang parte ng ating pagsamba, ang ating pagbibigay. Alam niyo po, sa pagbibigay po natin, ang lagi ko lang pong tinatandaan o lagi kong iniisip bago ko magbigay is kung sino ba yung unang nagbigay. Di ba po? Hindi mo naman magagawa ang isang bagay, lalo na ang pagbibigay, kung hindi may nagbigay din. Di ba? Parang ngayong December, which is yung pinag-celebrate natin is Grace-sember ng Lord. Di ba? Siya ang unang nagbigay, binigay niya yung bugtong na anak niya upang maranasan natin at maramdaman natin yung biyaya at habag ng Panginoon para sa atin. So, sino ba tayo para hindi natin ibalik yung pagbibigay na yon para sa Lord? Kaya po ngayon pong oras ng ating pagkakaloob, atin pong ibigay ang ating mga handog sa Lord ng may pusong galak at masaya po sa puso. God bless everyone. Magbigay po tayo ng may kagalakan. It's the best time of the year. I don't want milk and snow, but have a cup of tea. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh no, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for me, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, is the place you live here. Oh my God, have a holly jolly Christmas this year. Yes, Lord, magandang gabi po. Sabay-sabay po tayo mag-declaration in 1, 2, 3. 2024 is the year of the open door. I speak to my doors of promotion, connection, doors of heavenly blessings, breakthrough, and opportunities to open. This year will be the praise year because great doors are swinging wide open in 2024. In Jesus' name, Amen! Yes, amen. Thank you, Sister Neri. Yung ating birthday girl tomorrow sa pangunguna sa declaration. Wala po siya masyadong energy today. Amen. So, actually, ibabalik ko po siya kasi meron gusto po niya kasi i-share yung mag-testimony about sa nangyari sa kanyang anak sa Bicol na kung saan ay na-wipe out yung bahay ng kanyang anak. So, gusto po niyang i-share yung kabutihan ng Lord na ginawa sa kanyang anak. So, again, tawagan po natin, Sister Neri. Po again, magandang gabi po. Bless na bless po ako ngayong punto of nurse ko. Share ko lang po sa inyo, di ba po, bumagyo ng Christine. Di ba, na-wash out po lahat. Ngayon po, sabi po ng anak ko,
Mama, nakikitira lang kami sa tirahan ng baboyan. Sabi ko, bakit? Kasi mama na wash out. Sabi ko, yamo na. Hindi natutulog ang Diyos. Sabi ko ganyan. Sabi, mga ilang araw, sabi ko, ayaw mo na magpapadala ako ng pera. Pero yung pinadala ka po, hindi po sapat. Kaya nga po sabi ko, si Lord hindi natutulog. Alam niyo po ba, nung mga ilang araw, mayroon pong nag-donate ng 10,000. Tapos 500 na hollow block. Tapos 20 na, na semento. Baakal. Tuwan-tuwa po ako, hindi po ako, halos nimatayin po ako sa tuwa. Pero hindi ako inimatay kasi sabi ko, Lord, bigay mo to, Lord! Thank you! Sabi ko ganyan. Sabi nga ng kapitbahay namin, ano ba yan, Sineri? Napakaingay. Kasi tahimik naman po ako sa bahay. Bigla po kami nagkagulo kasi, yun nga po. Tapos dumating na naman yung bagyo. Ayun, sabi ko, talagang ganyan ang buhay. Ang bagyo, dumadating. Pero lilipas din yan, anak, di ba? Sabi ko sa'yo, kaiyak na iyak yung anak ko eh. Sabi niya, Mama, pupunta kami dyan sa December para magsimba sa SOB Cavite. Kaya, Lord, maraming salamat po sa lahat ng blessing po. Thank you. Amen. Thank you, Lord. Oh, nakakatuwa naman yung testimony yun, no? So, talagang ang Lord po, hindi nagpapabaya yan. Magtiwala lang po tayo sa Kanya. Imagine mo na wipe out, pero all of a sudden, 10K, ilang semento, ilang hollow block. So, yun sinasabi natin na kahit sa kahirapan, karamdaman, dapat maluwalhati natin ang Diyos. Actually, nung, kailan ba yun? Sunday, nung kami po ay nasa GMA, isa po sa ating kapatiran ay na-aksidente. No? May nag-chat lang po sa atin at parang nakita siya, hindi sure kung siya yun, na nakahiga sa karsada sa may binakayan. Na-confirm, siya po ay si Sister Noemi. So kahapon po, dinalo po na ilang panguna po ni Pastor Ani, Sister Ed, na saka ni Sister Jen. Grabe yung kwento niya kasi kung titinan po yung kwento, hindi mo akalaing ganun lang yung mangyayari sa kanya. So, natumbok po siya ng motor sa likod. Siya po ay, ang according sa kanyang kwento, umikot po siya sa lakas ng impact and tumama yung kanyang ulo sa semento. So, pag tinignan po yung kwento, talagang sabihin natin maraming pwedeng mangyari sa kanya. Pero by the grace of God, sakto po ng Sunday po kasi, nag-church po kasi, ang topic po natin ay God's grace, yung biyaya po ng Panginoon, yung Grace Sember. So, pati po yung check-up niya, everything ay, wow, nakaka-amaze kasi puro okay po yung result. So, God is really good, no? Pati yung x-ray na ginawa, x-ray ba? CT scan ay okay po siya. So, actually, nakakatuwa lang po sa atin, no? Siya na po yung na-aksidente, siya po yung naawa doon sa naka-aksidente. Kasi po yung naka-aksidente sa kanya, 17 years old na babae. Nagda-drive ng motor. So, siya pa yung naawa, no? Parang ayaw na niyo magpa-confine kasi nga, lalaki yung bill. So, pero sa kabutihan ng Panginoon, ang galing-galing ng Lord, no? Okay po siya, nagpapahinga po ngayon sa binakayan sa kanyang kapatid. And medyo, of course, may konting mga nararamdaman pa, pero yung result ng kanyang mga yung CT scan, everything is okay po. Sabi nga po niya, nung dumalaw po sila, kasi linggo pa lang nalaman na namin. Sabi ni Sister Noemi, kaya po pala ang bilis ng recovery ko. Kasi may nagpe-pray na po pala kagad sa akin. So, grabe, ang galing, no? Actually, nung sinabi nung naka-aksidente sa kanya na natamaan sa gilid, parang nasagi, sabi niya, hindi. Tatumbok ako sa likod kasi umikot pa ako. So, pero ang galing ng Lord, no? Even yung family na amazed kasi nandun pa rin yung protection ng Lord. Nandun pa rin na talagang pinakita na
nandun yung kanyang biyaya ng pag-iingat sa ating kapatid na ito. Kaya, to God be the glory, no? Amen, amen. Meron po ba gusto mag-share, no? Ng something na grabe ginawa ng Lord sa buhay natin. Amen? Meron pa po bang gusto mag-share ng praise report? Ayan, si Sister Banji. Magandang gabi po sa ating lahat. Sobra pong ino-honor ko si Lord ngayon sa buhay ko. Dahil yung negosyo ko, sobrang kumikita ako ngayon. Amen. Sabi nga ng anak ko, Ma, daig mo pa yung manager sa McDo. Kasi, Pastor, ang kita ko po ngayon, isang araw, 1,000 po. Kaya po, sobra pong namamangha ako kay Lord. Kaya, bawat tao doon sa school, lahat ng dumaan doon, estudyante, kahit sino, matanda, bata, walang ngipin, matanda, lahat, sineshare ko talaga si Lord sa buhay nila, na lahat nagpapatotoo ko na si Lord mabuti, basta manampalataya ka lang sa Kanya. Lahat ng pagpapala, ipagkakaloob niya yon. Tapos sa Facebook, mainit din ako ngayon, Pastor. Kasi po, inaano niya sa puso ko na, pangalan mo Evangeline, kaya mag-evangelism ka sa mga tao. Hindi ako naiya. Kahit 20 lang yung mag-like, okay lang yun. Basta ma-honor ko si God. Lahat ng nasa puso ko, sa isip ko, isi-share ko yan. Ipopost ko yan. Hindi ako natatakot. Basta mayroon akong tao na mabigyan ng pag-asa tungkol sa Panginoon na napakabuti, napakabait talaga sa buhay ng pamilya ko. Kaya habang malakas ako at nagtitinda ako sa Gob, hindi ako magdadalawang isip na i-share siya sa buong mundo. In-honor ko talaga siya sa buhay ko, sa family ko. Higit sa lahat, sa kaibigan ko. Glory to God po, sa Diyos sa papuri. Amen, amen. Thank you, Lord. Okay. Manin mo, ang minimum wage lang natin, nasa magkano? 500 plus, 600, o 1,000 a day, di ba? Wow, di ba? So, nakaka-amaze. Pero pag tinan nyo kung ano yung product na tinitinda ni Sister Banji, ice candy, mangga, kung ano-ano na. Marami na ngayon. So, pero kita nyo, ganun yung kita. So, ang isang maganda dito, even sa kanyang pagtitinda, nag-glorify ang Lord. No? Even sa Facebook, pag nakita nyo, sabi nga niya, Pastor, parang, nung last Wednesday, Pastor, parang may calling po yata akong magpastora. So, why not? Di ba? Si Lord naman mag-ano sa atin. So, pero yun nga, meron man tayong titulo o hindi, ang mahalaga po na isi-share natin si Lord. Facebook man yan o anumang bagay, mas magandang ilagay natin sa mga Facebook natin yung makapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Malay nyo, merong tao, kagaya sinabi niya, baka mamaya may taong ma-encourage or may taong ma-save ka o may taong talaga mapalakas ka through your post. So, glory to God. Amen. Meron pa po ba? Amen. Meron pa po ba? Okay, kung as of now, yun na lang muna. So, ibigin natin ang kapurihan sa Panginoon. Every tongue confess that Jesus Christ is Lord, Lord and King. Praise your name. All honor
and every heart will know the beauty of the Lord in all the earth. Oh, glory to your name, all honor to your majesty, forever, forever. All praise to you, our Lord. All glory to your name, all honor to your majesty, forever, forever. All praise. Come on, now, all the voices sing. All glory to your name, all honor to your majesty, forever, forever. All praise to you, our Lord. All glory to your name, all honor to your majesty, forever, forever. All praise to you, our Lord. All praise to you, our Lord. All praise to you, our Lord. Yes, Lord, all praise. Lahat ng pasalamat, Panginoon, sa namin binabalik. Salamat, Panginoon, sa himala. Salamat sa matinding blessing na isinare kanina, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong provision. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Tunay, Panginoon, binabalik po namin sa iyong lahat ng pasalamat. Apo puri, Lord Jesus. Amen and amen and amen. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo. Amen. So, ang dami pong mga nagkakaroon ng sakit. So, si Brother Renan po ay patuloy natin sama sa prayer. Yung kanyang sikmura. Noong Sunday po ay talagang namimilipit sa sakit ng sikmura. So, praise God at hindi po sa kinailangan makumpain. So, kahapon ay titinan kung makukumpain sa o hindi. Pero, praise God, hindi naman po siya na-confine. So, kasalukuyan po siya nagpapahinga at nagpapagaling sa bahay. So, patuloy natin panalangin yung complete recovery. So, meron po tayong mga kapatid na talagang dumaan sa karamdaman. Si Apple po ay patuloy din sama din panalangin sa kanyang recovery, sa kanyang naging operation. So, nawa po ay maging okay na po ang lahat. Yan. So, si Holly din yata ay meron din karamdaman. So, alam niyo po yung panalangin po natin. Gaya na sinabi ni Sister Noemi na kaya daw pala ang bilis ng recovery niya, yung pala meron kasi nagpe-pray sa kanya. So, yung prayer po natin ay napakalaking bagay para po sa ating mga kasamahan, mga kapatid na talagang dumadaan sa mga pagsubok o karamdaman. Amen. So, tonight, patuloy pa rin po ang ating pagbibigay diin sa Grace Chamber. So, gusto po natin i-feel yung grace ng Lord. We have the joy, love, peace, hope, and salvation. Yan po binigay ng Lord sa atin nang siya po ay dumating sa ating buhay, isilang sa pamagitan ng sanggol. Ngayon po na inawit ng mga FG kanina, Prince of Peace, Mighty God, Almighty Father, Prince of Peace, Counselor, no? So, Wonderful Counselor. Yun po ang pagdating niya ay nagbigay sa atin ng panibagong pag-asa, nagbukas ng panibagong matinding biyaya sa atin. Kaya sabi natin sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit
be with us all. Amen. So, praise God. So, ganun din po sa panalangin yung preparation po. Nasa lalapit na wedding po, no, ni Joben and ni Job at ni Cha. Ayan. So, okay, hindi mo po nilang ma-invite lahat kasi talagang matindihan ngayon ang presyuhan ng mga bagay-bagay. Pero yung panalangin po natin sa matinding regalo na po natin sa kanila, no? So, ito po ay sa nalalapit na next week po yan. Yan. So, we congratulate them in advance. And panalangin po natin maging okay lahat, maging yung panahon. And nakakatuwa din po by January, mayroon po nag-approach sa atin ng papakasal. So, it's an honor and privilege for us, no? Sa kami January, ito po ay sa, ano ba lugar yun? Alfonso. Yan. So, tayo po ay hiniling na mag-minister sa kanilang kasal. Yung pong kapatid ni Bur at ni Von. Yan. So, yung bunso ay this coming January 27 sa Alfonso. No? Ang lalapit po ng atin napupuntahan ngayon. No? So, pero praise God, di naman po kami naliligaw. Yan, amen. One time lang pala kami naligaw. Papuntang Antipolo. Oo. Na, yung po nalungkot ako for the first time in my life. Na-late po kami sa kasal. Oo. Pero huwag kayo mag-alala, Job and Cha. Huwag lang mag-traffic sa Imus, no? Makakarating kami on time. Amen. So, panalangin din po natin yung mga nag-year-end, no? Ngayon po uso ng mga year-end party, Christmas party. Pag-pray po natin kasi may ibang malalayo lugar, iba. Pag-pray po natin na sila po manalo sa mga raffle. Mga kapatiran po natin. Para kung di man nila gusto, hindi man nila kailangan yung naparapol nila, pwede naman nila pong iparapol sa atin. Amen. So, yun po mga kapatid, no? Bago ko ibigay yung word natin sa gabing ito, patuloy natin panalangin kasi gusto po natin na mas marami po ang ma-bless po again this year. So, kaya po maaga po tayong nililikom ng mga parapol po natin o pa-door prizes po natin. Okay, so po, sa mga nasa live stream po, ang raffle po natin, wala po tayong binebentang ticket, wala po tayong mga, yung pong presence lang po pagdating dito ang pinaka-ticket. So lahat ng atin po ay, kayo po ay qualified to win, especially our grand prize na washing machine. Pero ngayon po, yun ang grand prize. Baka mamaya magulat kayo, may ma-challenge, mas mataas pa ibigay doon. Oo, di ba? Diba? Diba? As of now, yun ang ating grand prize. Malay mo, susunod doon, baka mas taasan pa, di ba? Di ba? May rep. Two-door na rep. Yung may susi pa, nakagaya ng araw, sinususi pa, di ba? Okay, so, ayan. Amen, amen. Malay nyo, yung ikakasal, magparapol din, mga dumoble-doble, mga mga pounds ball. Noong araw kasi, pag kinasal ka, nakatanggap kami, 6 na pounds ball yata. So, pinamigay namin ibang mga pounds ball, pinarapol. So, yan. So, whatever blessing we have, kung natin kalimutan, laging i-share yung blessing kasi sa pag-share natin ng blessing, yung balik ng blessing sa atin is more than what we give, no? Yung, ito po yung naging kagawian po natin, naging part ng system natin, heart natin, yung magsisid po tayo. Yan. So, kagaya po sinabi ko na, may mga bigas na po tayo, may plansya po tayo. So, habang tumatagal po, nadadagdagan yung ating parapol. Doon po sa mga nag-isip ng idea, meron po ngayon mga 3+1. Maghanap lang kayo ng partner para 4 na kagad yun. No? Sa halagang 2,000 or halagang kulang-kulang 3,000 pero 4 na item. For example, yung electric fan, yung plancha, yung ihawan, 2+1 or 1+1 equals 2. So, para po mas madami kasi yung individual price niya nung hindi pa magbeber, mahal no? Pero ngayon ganun siya. So, ayan, hanap po kayo ng partner para mas magaan. Pero ang tindi po na mabe-bless po natin. Yan. So, meron po tayong mga kinakarolingan. So, ang FG po ay naggawa po sila ng video. Yung pong tutugon doon sa ating pakaroling, yun po yung papadala na ng video ng ating caroling. Kanina po, may mga tumugon na mga ilan. So, God is so good. So, tuloy lang po tayo.
And lagi naman po sa ating mga adikain, si Lord naman po ang tumutulong na ito po ay maisakatuparan po natin. Kaya keep on, manalangin po tayo and si Lord po magbibigay ng mga pabor sa atin. Amen. So, ngayon po, nais ko pong ibigay po sa inyo ang ating word for tonight. And of course, tonight po ay meron po tayong speaker. No? Isa rin ating prime leader. So, siya po ay sa mga prime leader. Ito po yung mga dating, kung tawagin natin Tito Vic ay Joey ng Naik. No? By the way, gusto po nating iparating po ang pasalamat po kay Neptune. Siya po yung nag-birthday pero po siya nagregalo. Sa church po natin, we have our new bass ampli na siya po ay, yan po ang kanyang niregalo ng birthday niya sa church. So, liit yung halaga po niyan. At siya po yung nagkakahalaga ng 25K. So, 25,000 po siya. Yan po yung pa-birthday niya. Handog regalo niya kay Lord ng kanyang birthday. Wow, di ba? Kaya patuloy natin panalangin po sila Neptune sa kanilang kalalagyan kasi masyadong malamig po ngayon doon. Nag-i-snow po ngayon doon. So, amen. So ngayon po, nais po nating ibigay ang lahat ng pagkakataon sa ating pong speaker. Siya po isa mga leader po natin ngayon na nag-handle ng NAIC. Binubuhay po natin ng NAIC ngayon. Nakakasama niya si Sister Edna, ilang kabataan si Hannah. So mga ilang kabataan po natin nakakasama kasi meron pong kabataan doon, may bata, may kids zone, may kababayan, kalalakihan. So kaya po nagbubuo din po tayo ng team doon, no? So para po makatuwang para mabuhay po natin, no? Si Maria nakakasama din sa mga kids zone. So yung ating head ng kids zone po ay kasama doon kaya nakakapag-assign din po siya na mag-handle ng mga bata. Kaya po, yun po. So ngayon po, hindi ko na po papatagalin. Atin po welcome. Kasalungan po siya nagpe-pray kung ano po yung specific calling ng Lord sa kanya. Pero sa ngayon po ay siya po ay ginagamit ng Lord maging sa mga pag-handle ng tao at Bible study. Let's welcome PL John Benedict. Albal. Woo! Grabe ba? Hallelujah! Magandang gabi po sa ating lahat. At talagang Paskong Pasko na. Grabe ba? December na naman. Woo! Thank you, Lord. Alam niyo po ba na ang December ay sobrang memorable po sa akin? Bukod sa birthday ko po ng 23. December 23. Ang birthday ko po ngayon, December. And alam niyo po, ang topic po natin ngayon, December, ay Gracember. And ako talagang damandam ako po talaga na grace talaga. Kahit ako po mismo sa aking pagtayo dito sa harapan, isang napalaking biyaya, himala na binigay sa akin ng Panginoon. Kasi kung babalikan ko lang talaga yung mga experience ko, yung mga naging kalokohan ko, grabe ba, sabi nga ni Kuya Elbert, ilulunurin na nga daw ako eh. Pero wag na po natin patagalin. Dahil po Gracember, sabi dyan, love, salvation, hope, peace, and joy. Gusto ko pong banggitin sa inyo sa gabing ito, Gracember through love. Grabe oh. Pag-ibig. Timo, grabe, ang dami nang ngumingiti pag sinabing pag-ibig, no? Ako po, grabe talaga yung love na na-receive ko sa Panginoon. Kaya, nagpapatuloy pa rin ako. Kasi, yung love ng Panginoon, nasa atin. Kaya yung katabi mo, nakaupo, nagpapatuloy kasi minahal ng Panginoon yan. Amen. Sabi doon, God demonstrate His love through giving His Son. Jesus Christ. Ngayon, sabi doon sa Isaiah chapter 9, verse 6, sabi doon, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. And his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, and the Prince of Peace. Hallelujah.
Ate pong, grabe oh, yung baby na binigay sa atin ni Lord, yan yung mga karakteristik. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos, no? Yan yung demonstration ni God. The baby Jesus. Amen? Ang dami namin misinterpret yan eh. Kaya hanggang ngayon, yung mga tao, hindi nila alam na, grabe, yung Jesus pala eh, yung pala yung Diyos. No? Hindi natin alam, pero ayun no, sa Old Testament pa lang po, binanggit na ni God. Di ba? And ako, bilang nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, gusto ko rin pong ikwento sa inyo yung mga tao na nakaranas ng matinding pag-ibig ng Diyos. At dahil sa naranasan nilang pag-ibig ng Diyos, gusto nilang ibalik sa Diyos ang pagmamahal na na-experience nila. Amen. Lahat po ba tayo? I believe lahat po tayo dito na-experience natin ang pagmamahal ng Panginoon. Amen. Basahin po natin sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Sabi doon, in verse 38, as Jesus and His disciples were on their way, He came to a village where a woman named Martha opened her home to Him. Grabe, nagbukas ng pinto si Martha. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what He said. Verse 40, but Martha was so distracted by all the preparation that had to be made, she came to Him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Verse 41, sabi ni Jesus, Martha, Martha. The Lord answered, you are worried and upset about many things. But, verse 42, but few things are needed, or indeed, only one. Mary had chosen what is better, and it will not be taken from her. Manalangin po tayo. God, aming Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita na amin pong lakas, Panginoon, na aming inspirasyon. Lord, mangusap ka po, Panginoon, sa gabing ito. Hindi po ako, Panginoon, kundi ikaw po mismo ang mahayag, ang magsalita, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen! Unang point natin, dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, our first response is to love and seek Him. Amen. Sabi doon sa Luke chapter 10, verse 39, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said. Grabe, no? Di ba kapag kamahal natin, lagi nating hinahanap. Gusto mo palagi siyang nakikita. Gusto mo palagi siyang nakakasama. Gusto mo lagi siyang naririnig. Grabe, yung boses niya parang isang magandang musika. Si Lord. Sabi doon, pag sinisigba natin si Lord, ano ba yon? Yung presensya niya, pinaprioritize natin. Amen. Ganun ka ba? Pinaprioritize mo ba yung presence ni God? And nakita ko, grabe, no? Si Mary, nakaupo sa paanan ni Jesus. Bakit kaya? Bakit kaya siya nakaupo sa paanan ni Jesus? Kayo po, pag umupo po kayo sa paanan ng isang tao, ano po yung gesture na pinapakita nyo sa pagkakataong yun? Siguro nagpapakita ka ng humility, nagpapakita ka ng respeto. Gusto mo siyang marinig, kahit nga bulong, kaya ka nga lumapit eh. Kasi gusto mo siyang marinig. And si God, hindi lahat ng salita niya malakas. Minsan bumubulong siya, kaya dapat mas malapit ka. Amen. Naisip ko nga, no, si Mary, no, baka may problema siya noon, no, kaya siya umupo sa paanan ni Jesus. Yang katabi mo, kaya nakaupo yan, diyan sa harap. Siguro dahil may problema siya, no. Hindi lang laging nagpapasalamat, hindi lang laging thank you, kundi siguro madalas sa atin. Kaya tayo nandyan nakaupo sa paanan ni Jesus. Kasi meron tayong problema.
We have something sa ating puso. Sabi nga, if we seek Him, we draw near closer to Him as possible. Para mas lalo natin siyang makilala. Kaya nga, yung mga taong gusto nating makilala, madalas lagi tayo lumalapit sa Kanya, no? Di ba? Gusto natin lagi siyang makasama. Kasi gusto natin siyang makilala. Ganon din si Jesus. Ganon na ganon siya. Si John the Beloved, hindi po ako. Laging nakahilig kay Jesus. Grabe, napaka-clingy. Laging nakaganon, Lord, ano yun? Di ba nung Last Supper, no? Sabi ni Jesus, may magkakanulo sa akin, isa sa inyo. Tapos si John the Beloved, napaka-sweet. Lord, sino yun? Diba? Kasi, draw near to Him. Amen? Kaya ako sobrang na-bless ako kay Mary. Sabi doon, paano ba natin isisik si God? Maraming ways. Pero, may ilang ways lang ako na ibibigay sa inyo. Una, praying to Him. Sa Jeremiah chapter 29, verse 12 to 14, then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Verse 14, I will be found by you. Grabe, no? Tayo ba sa panahon ngayon, lagi ba nating hinahanap si Lord? Nagpe-pray pa ba tayo? O pagkakain ka lang? Dapat tayo maging man and woman of prayer. Amen. Ano na yun eh? Kumbaga, hindi yun yung parang pag-emergency na lang, Lord, wala na talaga. Wala na, tatawag na lang ako sa'yo. Hindi po ganun. Amen. By our ways, paano ba sa ating pamumuhay? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Amen. Sabi doon, verse 6, in all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Grabe, no? Yung pala ang buhay na napakasarap. Napakasarap po. Na kapag ka nagtitiwala ako sa'yo, hindi sa sarili ko, sabi doon, no? He will make your path straight. Amen. Hindi naman natin sasabing ang buhay ay napakadali. Pero God will make your way straight. Ibig sabihin, habang naglalakad ka, hindi ka nag-iisa, kasama mo si God. Amen. Ano pa? By committing yourself. Ito, favorite verse to ni Pastor F ni Kuya Pastor. Sabi doon, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Yung katabi mo, tingnan mo, napakaraming plano niyan. Grabe ba? Wow! Pero alam nyo, sa plano nyo, lagi nyong isama si Lord. Amen? Huwag kayong magpaplano na hindi kasama si God. Papalpak yan. Aberya ang mangyayari sa inyo. Ano pa? Ways to seek Him by serving Him. Amen. Sabi doon sa Joshua chapter 24, verse 15, But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. But sabi niya, but as for me, amen, but as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. We are seeking God by serving Him. Grabe Sa ating pagsiserve kay Lord, ayaw niya na may kahati. No one can serve two masters. Either i-hate natin yung isa, tapos yung isa mamahalin natin. Di ba? Yung isa, paglilingkuran natin, pero yung isa, i-despise natin. Kaya, ang masabi ko lang sa inyo, choose this day whom you will serve. Amen. And ikatlo, ito, talagang alam ko ito sa pinakamahalaga. Paano ba? Sa ating pagsik kay Lord, sinisik din natin yung presensya ng ating pastor, presensya ng ating mentor. Amen. Kasama na sa buhay mo yan. Amen.
Kasi, alam nyo ba, pag nandiyan ka sa labas, siguro may makukuha ka ding mabuting payo. Pero ang pinakamabisa na payo, galing sa mentor mo. Galing sa pastor mo. Amen. Sabi niyan, wise counsel and instruction guides, guards, and advises us. They are beacons leading us towards a godly life. Amen. Pag yung kapatid mo, marami nagpapayo, napakalaki ng tsansa na magtagumpay. Amen. Pag dumikit ka sa mentor mo, dumikit ka sa mga kaibigan mo na malapit kay God, hindi lang Christian, godly man. Yan, hindi magsasabi sa'yo ng kalokohan. Wag lang si Kuya Albert. Joke lang po. Joke lang po yun. Si Kuya Albert talagang ano yan kuya ko yan. Napakalupit na kuya ko yan. Kuya sa kalokohan! Ay, joke lang po. Talagang grabe hindi. Sobrang blessed din ako dyan kay Kuya Albert. Kay Kuya F, kay Pastor F. Grabe, mga kuya. Luke chapter 10, verse 39. Sabi doon, she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening what he said. Grabe ba? And verse 42, but few things are needed, or indeed only one. Grabe. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Masasabi kaya ni God sa atin na, yan si Marilyn. Lagi akong hinahanap niyan. Lagi akong sinisik niyan. Masasabi ba sa atin ni Lord yun? Pinili niyo na ba si Lord? Kasi grabe, si Lord, alam niyo po, kung iniisip natin na, God, kailangan ko yung presence mo. Yes, we need the God's presence. Pero alam niyo, mahal na mahal ni Lord, yung presensya mo. Pag nakaharap ka sa Kanya, pag hinahanap mo siya, pag nagpe-pray ka sa Kanya. Amen. Gustong-gusto ni God yun. Ikalawa, dahil mahal natin ang Panginoon, yung attention natin, laging nasa Kanya. Amen. Grabe And kapag mahal mo, lagi kang attentive. Lagi kang active. Ito pa matindi, always available. Ito matindi at talagang ginagawan mo ng paraan. Kahit busy ka, naipapasok mo pa din siya. Dahil mahal mo. Ang Panginoon! Si Lord kasi kung ano iniisip nyo Hindi, ganun din tayo kay God. Pag yung attention natin sa Kanya, ginagawa natin ng paraan. Amen. Yun ang pagpapakita mo ng pagmamahal sa Panginoon. Kasi si God, testimony ko, grabe. Yung attention na binigay sa akin ng Panginoon, I am nobody. May impyerno na nga ako sa dami ng kalokohan ko Pero si God, yung attention niya, binigay niya pa rin. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kasi yung attention natin, kukuhanin talaga ng mundo yan Diba? Lalo ngayong Pasko. Ang dami nating ang dami nating pinagkakaabalahan sa company, sa church. Grabe ba, mga party. Tapos yung mga date pa daw, sabi ni Pastor, tama. Grabe. Yung iba naghihintay ng 13 month. 13 month. Yung iba nagreklamo, wala daw 13 month. Paano wala naman trabaho? Grabe ba? Grabe. God loves our attention more than we do. Grabe ba? God loves you to be there sitting at His feet. Luke chapter 10, verse 39, verse 40, she said, a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what He said, but Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to Him and asked Him, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Grabe, no? Naniniwala ako na
Ang nag-invite kasi si Jesus ang nag-invite kay Jesus sa tahanan na yon, si Marta. Bahay po ni Marta yon. Pero, ang galing no, parang katabi mo lang din yan eh. Minsan, nag-invite sa bahay mo ng gawain, tapos kapag gawain na siya, wala. Meron akong na-experience na gano'n eh. Sila nag-invite, tapos itong mismong gawain na, sila yung ayaw makinig. Pero grabe oh, si Mary, sabit lang, pero siya yung nakikinig. Yung attention niya na kay God. Amen. Gusto ni God, yung attention mo nasa Kanya din. God uses problems to correct you. Eto na. Some lessons we learn only through pain, failure. It's likely that as a child, your parents told you not to touch a hot stove, but you probably learned by being burned. Sometimes we only learn the value of something, health, money, relationship, by losing it. Grabe, no? Nalalaman lang daw natin yung value ng isang bagay pagka siya'y nawala na. Ayun na yung katabi mo, nakaka-relate. Oh. Grabe, nawala na siya. Grabe, ang sakit. It was the best thing that could have happened to me, for it taught me to pay attention to your loss. Psalms chapter 119, 71 to 72. Pero ako, mismo sa sarili ko, sobrang nagpapasalamat din ako sa Diyos sa mga problema na binigay niya sa akin. Amen? Yung katabi mo, nagpapasalamat din ako dahil binigyan ni Lord ng problema yan eh. Kasi kung walang problema niya, wala yan dito. Kung marami ang pera, naku po, hindi mo na makikita yan dito. Di ba? Buti na lang, wala kang pera. Nandito ka. Buti na lang, binigyan ka ng Diyos ng sakit. Karamdaman, para hanapin mo siya. Siguro, may problema ka sa relasyon. Sa anak mo or sa asawa. Diba? Kaya, inaasa na lang natin sa Panginoon, Lord, talagang hindi ko kaya to. By grace na lang. Lord, andito ako. Talagang hinahanap kita, yung atensyon ko nasa iyo. Maybe he fails or she fails. Yung katabi mo, kaya nandyan sa harap mo yan, nagkamali yan. Sa buhay niya. Either decision, salita, ginawa niya, nagkamali yan. Maybe he or she has regrets. Grabe, ang dami pinagsisisihan sa buhay. Tingnan niyo yung katabi mo, kung dami ba pinagsisisihan yan? Yung sana, hindi ko ginawa eh. Meron ka bang ganun moment? Sana, Lord, hindi na lang. Amen? Ayun, no, nagbubulungan yung iba. Sabi ko nga, no, dapat di na lang. But God is more than all of this. All He wants is your attention. Alam niyo po ba, nung si Adam nagkasala, kasi nung hindi pa siya nagkakasala, lagi silang magkasama ni Lord sa Garden of Eden. Pakapi-kape, ganyan, palakad-lakad, kwentuhan. Fellowship sila ni God eh, napaka-close nila eh. But, when sin enter the life of Adam and Eve, yung attention nila nawala sa Panginoon. Guilty ka eh. Kaya, nagtatago ka. Si God hindi naman nawala eh, pero hinahanap niya si Adam. Adam, nasaan ka? Kasi, yung attention niya nawala kay God. Pero, I pray na yung attention ng katabi mo, laging na kay Lord. Amen. Ikatlo, because we love God, and He first loves us, we choose God. Amen. Kapag mahal mo, lagi mo siyang pipiliin. Napakatindi ba? Hindi naman sa lahat ng panahon, mahal mo yan eh. Pero pinipili mo pa rin. Grabe, si Tilala, tama ka bro. Tama ka bro, hindi sa lahat ng oras, mahal ko to, pero pinipili ko pa rin. Grabe ano.
tingnan nyo, dito ako nalulungkot eh. Yung mga tao na pinili ni God, na gusto niya magpakilala siya, pinapalagpas pa. Nag-church ka na, nag-retreat ka na nga, nag-encounter ka na nga, 5 beses pa eh. Umalis ka pa rin. Ano yun? Sabi nga nung pastor sa sa Bundagol, Pastor, eto ba, mag-encounter yung Panginoon niya. Pastor, pang-anim na eh. Huwag niya na pag-encounterin, magbago na lang siya. Pinapakatindi, ayaw nang piliin si Lord. Paulit-ulit. Timo, sabi ko nga si Martha, siya nag-invite kay Jesus. Pero nung nandun na si Jesus, wala siya. Nagluluto ng tinapay. Hindi niya alam si Jesus yung tinapay ng buhay. Amen. Hanap ka ng tinapay, pero yung tinapay nasa harap mo na. Amen. Jesus said, I'm the bread of life. Amen. In Luke chapter 10, verse 10 to 41 to 42, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not taken away from her. Tingnan mo yung katabi mo. Grabe, napaka-distracted niyan eh. Baka maraming ginagawa yan. Tapikin mo, marami ka bang ginagawa? Kalokohan? Kasi, alam niyo po, nakita ko doon, gusto ni God yung time niya hindi masayang, yung effort niya, at yung mga bagay na masyadong mahalaga. Sabi ngayon ni Jesus, few things are needed. At yung, alam ko ako, ganun din eh. Konti lang ang mahalaga sa atin eh. Usually ng mga ginagawa natin, wala naman talagang impact sa kingdom of God. Pero sabi ni God, konti lang. Yung mapapakinabangan mo, yung pag-upo mo sa harap ng Panginoon, mapapakinabangan mo yan. Actually, yung pagsamba natin, isa yung gesture na pinipili natin si God. We are at the feet of Jesus now and we chosen Him over everything and it will not taken away from us. Amen. Ako po, sa buhay ko, isang bagay ayoko mawala. Ako mismo, ayoko mawala sa Panginoon. Amen. Kaya, alam nyo, yung Christian life nyo, hindi yan madali. Napakahirap, sobra. Napakatindi. Sabi nga ni Kuya Albert, hirap. Pero alam nyo, kahit mahirap yan, lagi nyong piliin si God. Kahit may problema kayo, kahit dumanas ka ng matinding pagkabigo, pagkawasak, na-disappoint ka, na-prostrate ka, lagi mo paling piliin si God. Amen. Sabi nga ni Joshua chapter 24, verse 15, pinakasikat na verse, for as for me in my house, we will serve God. It is powerful when we chose God above all. And other options, circumstances, feelings, and desires, especially when choice is uncomfortable. Grabe, no? Napakamakapangyarihan pala ng ating pagpili sa Panginoon. Amen. Sabi doon, para ipakita natin yung ating pagmamahal sa Panginoon. Dahil una niya tayong minahal. At kaya tayo buhay, humihinga, malakas, may trabaho, wala kang sakit. Kasi, una, minahal ka ng Panginoon. First point, dahil sa ating pagmamahal, love to seek Him, give my attention. And ikatlo, I chose God. Sa akin pong kabataan, mga teen, ako po ay wala nang magulang noon ng mga time na yon. Grabe, kaya yung pagmamahal siguro talagang hinahanap ko sa tropa, hinahanap ko sa opposite gender,
Opposite, ha? Hindi same. Opposite gender. Marami sa mga tingin, si brother, pumatol din yan eh. Alam niyo po, grabe, naranasan ko premarital sex. Nakipag-live-in. Kasi, gusto ko, yung maparamdam din sa akin na special ako. Etong matindi. Na-broke ako. Lord, ang tindi. Pero, nung time, nabasag ako. Tandang-tanda ako, hindi ko malilimutan. Binigyan ako ni God ng conviction na hanapin siya. Binigyan ako ng pagkakataon ni God. Yung palang bigyan ka ni Lord ng desire na hanapin siya, umpisa na ng pagkilos ng Panginoon sa iyo yun. Kasi hindi lahat ng tao may desire na hanapin siya eh. Maraming tao walang pakialam sa Diyos. Yun ang nakakalungkot. Pero ako, grabe yung pagmamahal na binigay at pinakita, pinarana sa akin ng Panginoon. Alam nyo, dinala ako ng Diyos sa SOB, may nag-invite sa akin. Hindi ko malilimutan talaga. Si Mylene. Yung nag-invite. Babae. Maganda. Pero hindi yun. Hindi dahil sa kasi hinahanap ko talaga si God noon eh. Muntik na nga akong pumasok sa dating daan sa kahanap sa Diyos. Totoo! Kasi si Eli Soriano ba yun? Oo, tama. Si Brother Eli. Grabe. Eli Buendia. Pero, alam niyo yun, sa pagpunta ko sa SOB, doon ko na-experience na talaga palang totoong may Diyos. Totoo palang mahal ako ng Panginoon. Grabe. Totoo, kasi lagi akong binibigyan ng Diyos ng conviction. Magpatuloy ka sa, kailangan mo kung makilala, kailangan mong magbago ng buhay. First time ko, pasok ko sa SOB, sabi, talagang yung service. Pinag-pray ako ng leader, grabe, ramdam na ramdam ko yung pagkilos ng Panginoon, ramdam ko, totoong may Diyos. After ng prayer, nung uuwi na, sabi ko, napakatindi. Patayin na ako na ito. Bakit? Magbabago na ako ng buhay. Kasi totoong naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos sa lugar na to. Sa SOB. Confirm na confirm. Sabi ko, Lord, totoo. Kaya sabi ko sa sarili ko, patay ako. Patay yung dati kong buhay. Kasi babaguhin na ako ng Panginoon. Ang loko ko eh. Talagang ginawa ko pa rin yung mga bisyo ko. Umuwi ako ng naik. Lahat ginawa ko. Tapos, text and text sa akin yung leader. Bro, balik ka na. Hindi ko pinapansin. Bahala ka dyan. Basta leader. Wala na yon. Grabe. Text and text. Bro, balik ka na. Sa isip ko, hindi pa panahon. Hindi pa panahon. Nung time na loko ko, 1 buwan, pinalipas ko, bumalik ako sa Diyos. Pagbalik ko doon ba ang church natin sa tapat ng Save More? Paglapit ko doon, pagpasok ko ng pinto, sinalubong ako ni brother, brother leader. Bro, buti bumalik ka. Tontuwa siya, nakangiti ako, malungkot. Bakit ako malungkot? Patbira, babaguhin ko na buhay ko. Sino masaya nun? Iiwanan ko na bisyo ko, masaya ka? Sa totoo lang, hindi ako masaya nun. Napakahirap. Napakahirap. Sabi, bro, buti bumalik ka. Sabi ko, hindi na ako alis. Sa isip ko lang. Hindi na ako alis sa SOP. Pero alam nyo, sa kabila na nakabalik ako sa Panginoon, naging believer na ako. Still, nag-fail pa rin ako. Alam nyo, ang pinakamasakit sa akin, na hanggang ngayon, minsan naisip ko pa rin. Pero alam ko, pinagaling na ako ng Panginoon. Yung the time na sinaktan ko yung mentor ko, si Pastor F noon, at si Pastor Angel. Grabe, alam nyo kung bakit? Kasi yung pag-ibig nila, hindi ko pinahalagahan. Yung warning nila, hindi ko pinahalagahan. Nag-disobey ako.
Alam niyo ba, pag may nagbigay ng warning sa inyo, lalo mentor nyo, huwag niyo susuwayin. Patay ka dyan. Yari ka dyan. Once. Isa lang. Tandaan nyo to, isa lang. Isang disobedience lang sa warning. Suwayin mo. Sinasabi ko na, kakainin ka niyan. Hindi mo mamalayan, palayo ka ng palayo ka na ng palayo ka na ng palayo kay Lord. Ako, ganun ako eh. In-enjoy ko. Palayo na ako ng palayo kay Lord. Halos hindi ko na marinig yung boses niya. Boses na lang niya yung naririnig ko. Pinakadelikado sa lahat. Boses na lang niya ang naririnig mo. Hindi mo na marinig si God. Pero alam nyo, lahat ng naranasan ko yun, yung hurt na nasa akin, yung guilty na nasa akin, yung regret na nasa akin, lalo yung binigay kong sakit sa mentor ko. Akala ko hindi na ako makakabangon eh. Sabi nga ni Kuya Albert, nung pumunta kami sa Quezon, lulunurin niya na daw ako. Sa tindi ng kalokohan ko. December yon, hindi ko talaga malilimutan. Pinakamalungkot na birthday ko na yon. 2 years na! Nalimutan ko na yon. Pero, the lesson I learned from it, yun ang hindi ko na makakalimutan, yung hindi ko na babalikan. Takot na ako! Ayoko na magkamali, ayoko na silang saktan, ayoko na silang pahirapan. Alam niyo, ang gusto ko, i-bless sila. Sa lahat ng ginagawa ko, iniisip ko, lahat ng paglilingkod ko, lahat ng pagbibigay ko. Gusto ko papurihan ng Panginoon. Gusto ko matuwa sila. That's how God loved me. Mahal na mahal ako ng Panginoon. Kaya ako nakatayo ngayon, Lord. It is only by your grace, Panginoon. Napakahirap. Pero ang Diyos, talaga napakabuti sa akin. God, you are the only one, Panginoon. Yung pagmamahal mo na pinaranas mo sa akin, hindi may bibigay ng mundo. Ikaw lang, Lord. Kaya, kanina, nag-worship ako, Panginoon. Napakatindi mo. Yung grace na binigay mo sa buhay ko. Hindi na ako karapat-dapat talaga. Wala na nga dapat ako sa harapan niyo eh. Wala na talaga ako. I am lost. Pero si God, napakabuti, grace, love, hope, peace, salvation na pinaranas niya sa akin. Sa buhay ko, kayong December na to, Panginoon, pagmamahal ang ibibigay ko sa'yo. Ibabalik ko, paglilingkod ko. Lord, sa'yo lang, kasi deserve mo lahat ng pagmamahal. You are worthy, God. Sa akin pagmamahal, Panginoon, dahil ikaw nang unang nagbigay sa akin ng pagmamahal. Kaya sasalubungin ko ang December na to. Sasalubungin ko ang taon na to, tatapusin ko. Na may pagmamahal sa Diyos. Yung takot, wala na. Kasi mahal ko si God. Sabi nga, all things work together for good for those who love God, for those who called according to His purpose. Kaya gusto kong ibigay sa inyo, last verse. Men who fear God face life fearlessly. Men who do not fear God end up fearing everything. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Yes, amen. Thank you, Brother Jan. Yun po ang maganda dito, no? Kasi si Lord siya ang unang gawa lahat, no? Siya nagmahal, kahit di tayo kamahal-mahal. Yung attention, siya unang bigay ng attention sa atin. Sabi nga sa awitin, di ba? Yung taong tulad ko na di dapat bigyang pansin, binigyan niya ng pansin. No? Siya lagi una, kaya talagang nakaka-relate tayo kay John kasi nakakaya kasi lagi si Lord ang una. No? Kinupkup siya ng Lord, hinanap siya ng Lord, binigyan ng atensyon na sino ba yung John Bigalbal na yan
na dapat bigyan atensyon ng Panginoon, bigyan ng tuon ng Panginoon, pero ginawa niya yun eh. Kaya talaga nakakalungkot kapag yung Lord na nag-unang gumawa sa atin, yun yung bitawan natin, kalimutan natin. No, yung Lord na lahat ng season sa life natin nandiyan. Kaya dapat si Lord hindi po seasonal lang sa ating buhay, kundi all the time tayo po ay nasa Panginoon. So Lord, salamat sa biyaya mong pag-ibig. Yung pag-ibig ng Lord na yon, itong dahilan kung bakit eto tayo ngayon, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng lakas, punong-puno ng napakagandang kahulugan ng ating buhay dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. So sige po, tayo po natin ito ngayon. Who is like you, Lord, that walks over waters? To the fullest splendor rushing down on us. What is my life like without you? Oh, I can't imagine. Comfort me through my violent storms. All my fears get burned away. I will lay my life, oh God everlasting. You have made me, saved me, love me, Lord, you are my King. I will lay my life to Christ my defender. For all the glory, honor, worship I offer to you. Have mercy on me, a man so unworthy. You totally deserve you, even all the times I made. You have called me your child, though I was rebellious. You rushed to me with wide open arms, crying out, my child is back. I will live my life, oh God everlasting. You have made me, save me, love me, Lord, you are my King. I will live my life to Christ my defender. For all the glory, honor, worship I offer to you. Now on my knees, I cry, Father, please. You are my desire. You are my desire. From my heart I say, on my knees, I cry, Father, please. You are my desire. You are my desire. From my heart I say. I will lay my life, oh God everlasting. You have made me, save me, love me, Lord, you are my King. Yeah.
close us in prayer. Sige po, knowledge po natin ang Panginoon sa mga oras po na ito. Tayo po'y panalangin. Panginoon, wala po kami kung wala po kayo. It is by your grace that we are still standing. It is by your grace, Panginoon, kaya nandito kami. Bakit namin na-enjoy, Panginoon, yung buhay. Panginoon, salamat sa inyong mensahe, God. Natunay nga, Panginoon, na sa inyo po nagmumula ang lahat ng mga bagay. And salamat, Panginoon, sa bawat chance na binigay niyo sa amin, Panginoon, para maranasan namin, Lord, yung buhay na nais ninyo sa buhay po namin, Panginoon. Sa gabi pong ito, amin pong hinihiling, Lord, na makita po namin ang inyong kaluwalhatian, God, despite sa mga nangyayari sa paligid, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa buhay ni Brother John, Panginoon, na binago po ninyo, Panginoon. And we know, God, that through His testimony, Panginoon, marami po ring mga tao yung mabibless. Maraming mga tao, Panginoon, yung lalapit, Panginoon, sa inyo. Dahil meron kayong isang John na noon ay patapon. Ngayon, Panginoon, ay nagkaroon ng kulay ang kanyang buhay. Sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong grasya. Sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong habag. Kaya, Panginoon, sa gabi pong ito, amin pong tinataas ang inyong pangalan sa aming buhay. And sa inyo po namin binabalik, Panginoon, ang lahat ng glory. Sapagkat kayo, Panginoon, ang Diyos namin. Kayo, Panginoon, ang Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng pag-asa. Kayo ng Diyos na nagbibigay, Panginoon, ng kalayaan. Panginoon, kayo ng Diyos na nagbibigay ng biyaya, ng habag, Panginoon. Kaya sa gabing ito, marapat lamang, Panginoon, na papurihan ka namin at sambahin. Ang lahat ng panalangin pong ito, lahat ng pagsamba pong ito ay dahil po sa inyo. Ito po ay amin pong sinasambit sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Sa ating paghayo, tulad po ng patotoo, tulad ni John na patapon, na siya'y iniahon at ngayon mahanap ng paraan para sa ay makatugon sa tawag ng Panginoon. Now, the grace of God and the love of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Amen and amen. Good evening! And once again, to God be the glory.